Mga kababayan naman sir, this is Jam the Filipino channel, ang iyong pong lingkod. So today is April 6, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dito yan sa Avida Towers. Dito yan sa may bagong Pag-asa Diliman, Quezon City, at dadalhin po natin yan sa may sa Lazar Bakery sa may barangay 300 Santa Cruz, Manila po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government of private man yan, wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, Sola Beta. Babalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Yan ng Pampanga, bilang hospital na libre, ang problema mo ang haba ng pila. Kaunti nga kasi sila. Oo, yun. So, ganun talaga hahaba ang pila kasi nga, because it's free. Pero, huwag na mawala ng pag-asa. Definitely, makikita naman din sila ng doctor. Kaya na, at saka, pero alam mo, schedule, follow namin Paano, schedule. anong future nito, Doc? May nakita niyo na ba tumaas na ang enrollees sa psychology, yung mga nagsa-psychiatry, na tumaas na ba? Dahil may demand na eh. Kaya na-realize na nila. So marami naman tayo hinihintay na new generation na hindi na ito billable sa mga clinic dahil marami na silang paparating. Yes, oo, sir. Ngayon, nakikita natin dito sa mga applicants. Di ba, kasi pumasok sila ng doctor na boarding staff. Nag-a-apply na sila. Isa na sa mga choices ngayon na medyo maraming nag-a-apply sa psychiatry. So, tumataas na nag-a-apply for residency training program to become specialist. Kasi mahaba din kasi sir talaga ang proseso. So, halimbawa, after ng boarding staff, psychiatry training sila in residency, which is about 8 years. It's pang residency program 5 years. No? So, 2 to 5 years yun. Tapos, after po yan, yung iba po, nag-decide na mag-go into fellowship training, which is, ano po yun, subset. So, mahaba ulit, no? Ng 1 to 2 years. Ngayon, kailangan din pumasa sila sa board exam ng psychiatry, yung specialty exam namin, para maging board certified na psychiatrist. Kasi ayaw din naman natin, sir, na mag-practice sila na hindi sila board certified as a psychiatrist. So, mahaba ang proseso, patients are Psychometry. important. Ma'am, di ba? May ganun, May psychometry. psychometry sila yung nag-conduct ng exam, di ba? So, iba yun sila, sir. Iba sila mga exam. Sila ay mga psychologist. Pero sila yung nag-ano na para sa assessment, no, sa isang tao, para to find out, Diagnosis. ma-diagnose kung ano man yung meron yung isang tao. Sila yung nagkakandak po, nagbibigay ng mga battery of tests. Battery of tests. Oo. Pero hindi po sila mga yung doctor. Hindi sila doctor. Psychologist sila. And pumasa din sila sa board nila for them to be able to administer yung battery of psychological tests. Iba pa po yung clinical psychologist naman. Ano naman yung clinical psychologist? The board exam is ready to be board certified to clinical psychology na work po. Like, nagbibigay din sila ng therapy. They also help po with, pag hindi lang sila kasi hindi sila doctor, na medical doctor, hindi lang sila makakapag-reseta ng gamot. Ang nagre-reseta ay psychiatry. Yes, kaya mo, ma'am. Yes, yes. Psychiatric Association President. Bakit ba? Bakit daw? May tanong mo yung ating tagapakinig. Bakit daw hindi cover ng HMO health? Health card. HMO, yung mga psychiatry. Bakit po? Kasi pa, ang tinitulad kasi nila sa mga health card na position naman ko is because of the follow-up. It can be several follow-up. Several sessions. Oo. Kasi hindi siya
bakit one side lang na hindi na babalik. Need talaga po bumalik. And it can take several follow-ups. Lalo na kung severely, halimbawa severely depressed sa individual. Mas mabilis na ang follow-up dapat. Kung kailangan weekly namin Once a week. to prevent harm. Oo, kasi ano natin na may mangyari, no, na self-harm. Lalo na kung talagang, very distressed na individual. Alam mo na, napaka- So, minsan, weekly, kung medyo better na ng konti, may Once a week. po, Once a month. twice a month. And then, kung medyo okay na, once a month, pero talagang, Pero, nakakailang serious obsession. Di ba meron pa, Dok? Meron akong kakilala. Lifetime eh. Pwede talaga. Yung parang meron kailangan lang. Parang may counselor ka, parang gano'n. Lifetime. Yes. Di ba, Dok? Like yung sa akin na, personally na lang din ulit. Until now, nakikita ko pa rin sila, even if they're, kasi parang hindi naman na siya tulad siguro dati. But, halimbawa, once every 2 months na lang, Pero or meron on pa eh. follow-up to make sure lang na they are coping well, ganun, or once every Parang 6 months. May mga ganun. na-develop So, na lang into support system na-integrate na sa kanyang support system. No? parang, part Parang na, good friend ka na, ganyan. safe space. Safe space. Oo, na no judgment. No judgment. Accept talaga. Habang wala pa yung murang konsultasyon, murang gamutan, hindi ba pwede, ma'am, Dr. Parias, yung self-help, paano ba? Baka pwede natin sila mabigyan ng tip. Alam mo, kagaya nung lumapit na sa akin, sabi ko, Ram, doon sa messenger, hindi ko siya personally kilala. But I don't know how to help. Kasi sabi ko lang, gusto mo ba, tulungan kitang maghanap ng professional, baka meron ako mga na-interview, pwede kita ilapit. Kasi syempre, ito na professional. Ang sinabi niya kasi sa akin, may self-harm na eh. Emergency na Tinignan ko yung profile niya at makikita ko nagre-reflect sa kanyang mga huling posting. Sinasabi niya, sabi ko, so hindi ito yung trip lang. So, mukhang kailangan niya nga ng tulong. Pero ako naman ay stranger. Siguro, marami raw siyang minessager at ako daw ang sumagot. At sabi ko, paano ba ako baka, sa akin sabi sa akin, ma'am, na ginawa niya na yun, marami na siyang sinubukan, hindi niya ma-afford. Mahal nga daw. Sabi ko, pag yun ang problema, pera at mental health, try ko ba mag-self-help? Sabi ko, baka makakatulong yung conscious na sa iyong pinagdadaanan, you keep yourself busy in finding the solution. Ano ka, mag-YouTube ka kaya, pero ingat ka sa mga quotation mo doon. Pumili ka doon sa mga website na mga psychiatric, mga ganito nga ho, yung mga expert. Baka ako makatulong sa'yo na you keep yourself busy at naiintindihan mo ang pinagdadaan. I don't know, hindi ako professional, pero parang yun na lang ang naisip ko. Sana kaya nila ang self-help. Sana meron tayong mabibigay sa kanila na i-follow mo si Dr. Joanne Reparial. Meron siya mga self-help tips. Yung mga ano ko to, kaya Sana pinakita ganun. sa social media, nakikita ko parang, meron sinasabi ko, basahin mo itong libro na to. Hindi ko alam kung makakatulong yung ganun Hindi ko to alam eh. kung nakatulong ako, pero dahil hindi naman ako professional. Number one dun, Sir Mark, very good yung ginawa mo. In fact, Sir Mark, kailangan niya talaga ng a safe person kung time na yun ang pwede niya mapagsabihan. So, yung support na binigay mo, Sir Mark, kung time na yun, sobrang nakakatulong yun. And so, na mga listeners also, sinunod tayo, walang judgment, kung sino man ang lumapit sa atin, let's just feel like hindi nila nakikita na meron silang kasama, and we are here kahit na wala tayo, hindi nila alam kung ano sabihin. Yung presence natin, your presence natin na may nakikinig sa kanya, that's a big help already, Sir Mark. You know, very good on Sir Mark. And then, careful lang din tayo, Sir, may mga, yes, tama yun. In fact, ngayon, with the advent of technology, may mga AI na rin, no, na kinakausap ng iba, na sinasabi nila na I'm feeling like this today, tapos sasagot yung AI, yung gano'n. But, always, ano lang tayo, careful pa rin sa ating mga nababasa or nakikita, narinig online. Kailangan pa rin, it should be verified. Sometimes kasi din, depende din siya nga sa awareness of Susan and self-awareness ng isang individual. Baka lang kung walang kamay talaga ng professional, baka lang makakatulong in a way
But baka mag-misinterpret, di ba po? Mag-misinterpret yung mga sinasabi or yung mga nakabasa or narinig. So, careful lang din. Better pa rin to verify and fact-check yung resources. And kung maaari din po, talk to someone na they feel safe to be with. Parang yung ginawa niya, Mr. Mark, na reach out sila. Baka siguro kasi talagang ano na siya, parang hopeless na siya. Hindi na rin niya alam what to do, di ba? Parang yung... Pwede Yes. kasi parang wala. Sabi ko, wala ka bang best friend or yung kapatid Yes. na pinagkakatiwalaan mo? Eh, wala. Parang sa kwento niya kasi parang siya na lang at ang mga pets niya ang nag-i-exist. Sabi niya, kaya niya raw hindi magawa yung gusto niyang gawin kasi naaawa siya sa mga pets niya. So parang yung love niya, ano na lang, para na lang sa pets, hindi na para sa mundo. Sabi ko na kung wag mong iwan yung pets mo, ganyan, sabi ko gano'n, yung mag-aalaga niya. Yes. Tapos sabi niya, aba, pag, siguro Sir Mark, pag nagbantay na pa ako, matututunan na nila akong mahalin. Alam mo, pero pag hindi ako sumasagot, parang nagagalit siya, kasi messaging lang naman eh. So pag hindi ka nagre-reply, siguro napapagod ka na magaganon. Alam mo, bigat may kausap ng ganon. Sabi ko na lang, alam mo, pag nagbantay ang paan natin, iiyak sila, they will grieve sa kanilang pinaka-paboritong tao, tapos mag-move on na sila. Mas mabilis siguro mag-move on yun kung ang namatay pa ay hindi naman nila paboritong tao. Kaya wag pagkakapagpatayan mo pa. Move on lang yan. Kung yun ang gusto mong objective mo ay move on ka. Nakakatakot talaga kausap dahil hindi mo alam kung ano sasagot mo. Hindi mo naman din Parang alam mo, at his or her lowest yung gano'n eh. Yung ala na yung parang about to give up eh. So kaya talagang kahit stranger, basta may makausap lang siya kaya siguro. tumawag sa hotline na sinabi mo sa ano Dok, yung hotline, doon kayo tumawag kasi mga professionally trained yun. Ano ba? Yung National Center for Mental Health, right, yung hotline na open 24 hours a day, 7 days a week. Ang number is 1553. And then, meron din mga hotline, sir, yung ibang mga ano po, resources natin, like yung sa Natasha Kumulgor Foundation. So, pwede nila hanapin yun, meron din. So, marami po, no? So, hanapin nila sa UH na webpage, yung mga mental health crisis hotline. May danger kasi pag random sa mga messenger, baka mamaya, baka mabuti doon na lang tatawag sa 1553. Yes. Doctor, nagtatanong ko dito, yung OCD, yung OCD Compulsive disorder. kanina daw ba nila dapat dalhin kapag ganito ang ano ng tao? Psychiatrist o psychologist? Depende kasi mag-scan. So, meron pa rin naman ang psychiatrist, psychologist na we do therapy and ano po na assessment and therapy. But pag OCD na, sometimes kasi pag talagang nakaka-apekto na sa kanilang gampanin sa buhay. Like for example, hindi lang na nakakalabas ng bahay. Kasi check lang, naubos ang time nila, nakaka-check ng kasol, for example, check ng life, gano'n. So talaga nakaka-apekto na sa kanilang mga gampanin sa buhay. Then better kung psychiatrist Na agad. Yes, oo. Kasi lalo na po, once na aabot sa point na maapektuhan na ang kanilang functionality, na hindi na sila makapasok sa trabaho, because of the symptoms, or apektado na ang kanilang grades, mabasa sa school, so, or hindi na sila nakakaligo, because of mga thoughts nila na obsessions and compulsions, so, hindi na naalagaan sarili. So, better po, psychiatrist kung kaya. Pero, of course, psychologists are there also to help them. Sometimes, kaya nga po nagko-collaborate din. Kayo, oo. We collaborate. Oo. Ito ba? Sometimes, sila na mismo nag-refer sa amin ng mga psychologists kung kinakailangan na ng medication. Ito daw, yung anak daw niya, nursing student. Isang anak lang nila yan. Na-diagnose daw siya. Yes. Na-diagnose na bipolar. So, binigyan daw po ng gamot. Pina-assess din sa psychologist. Tapos doon, nag-therapy pa ng 1 year. Pero sabi ko, ang very daw
medications also to control po yung mga mood swings, to control yung shifts sa kanyang emotion, and to control yung kanyang May mga ano talaga daw, mga mental, ano na, mental health issues na kailangan mo may mga medication. Yes. Lalo na po, like yung sinabi ni Sir Mark kanina, it's considered as a psychiatric emergency po yun. Yung meron ng mga self-harm thoughts. Siyempre, ang sabi natin, safety for everyone. Safety is always the priority. Kung kailangan na mag-susan, Sir Mark, ina-assist namin sa hospital. Temporarily. Make sure na natin, wala, mapatutunan natin on the mga darkness, negative thoughts, of course, sadness, yun. Through therapy, self-therapy, tinatawag, and medication. So, nagkakamot, mataas ng recovery rate sa ganito. But, yun lang, kailangan talaga ng thorough assessment para malaman natin yung root cause. At Ano lang mga yung pinagdadaanan. yung sinasabi niyo na battery, yung battery test, psychological, full or general assessment, usually magkano po ang ano niya, range niya? Kasi parang yung sinasabi, medyo pricey ho di ba? Yes, depende din po kung saan makagawa. Okay. Usually, mas cheaper po siya kung sa government institution. Cheaper po siya. Although yun, mahaba po yun sa battery of psychological test. Mahaba. Siguro, ano yun, half day po yun na ginagawa. Kasi i-check po nila maraming aspeto. Number one doon, brain function, IQ, kamusta ang concentration, focus, tapos i-check naman din po yung thoughts sa individual, personality style, pattern po, mood, and action. So, mahaba po yun. Meron akong na-interview na ano to. Usually half day. May na-interview ako for 24 oras yun. Ano siya, clinical psychologist. Hindi naman siya doktor. Yeah. Pero medyo may edad na, madami na rin mga further study. So, Experience. reputable. Ano siya, naniniwala siya, half of the cases ay ano lang daw talaga, attitude, wrong upbringing, ugali, that compounded yung malaki ang contribution. It's not always yung mga whatever ano din, you have to examine din talaga kung meron kang kaanak na parang paano i-handle. Minsan din you have to understand na masama talaga ugali. May ganyan masama, dala-dala na, tahi-tahi na, masama ugali, masama ang upbringing, spoiled brat, lahat nagpatong-patong na kaya nag-misbehave na mapapagkamalan ng mental health issue. Yes. Yes, tama yun, Sir Mark, tama yun. Kaya sa assessment pala, mahaba talaga yun. Lalo na pag first pinakamahaba talaga yun. Kasi tinitingnan talaga po all aspects of it. Ang tawag natin sa approach nito, namatog na lahat na pati attitude, upbringing, ganun, coping mechanism, support system, the value, psychosocial, spiritual, cultural, Ano ba? Tayo. lahat na. Spiritual, Cultural, approach po, assessment, kasi po, magkakaiba tayo kaya isa sabihin natin mga sabi Sir Mark na dalawang individual may depression. Pero, halimbawa po, dalawa sila pareho may depression. Pero iba ang kanilang presentation, iba ang kanilang background, iba ang kanilang story. Kaya, posible na magkaiba din ang ano nila, no? Magkaiba ang suicide therapy, magkaiba ang kanilang gamot, kinakailangan. Iba din, no? Ang type of psychotherapy, maaaring na cognitive behavioral therapy, yung isa naman interpersonal therapy. So, magkaiba. Kaya, very, talaga po, very meticulous ang unang session. Kaya dito matagal. Medyo mahaba. Kaya siya Medyo ganun abot ng 1 hour. Pero actually, yung iba, di ba, magdadala full assessment. Ano nga yung iba ibang ospital, yung malalaking ospital, magdadala-schedule ka ba, almost a year ang waiting mo. Yes. Ganon karami. Ganon karami. Di ba, doctor, ngayon sa panahon mo ngayon, di ba parang lalo na yung mga Gen Z, yung mga bataan,
check ano yung kung ano man yung nararamdaman niya agad-agad. Sabi ko, ano ko, depressed ako, ganyan. Hindi ba pwede tayo Opo. doon? Ganyan kasi Ma'am Susan, ang mga Gen Z, sila kasi through mga digital natives, no? Nag-iba na rin ang generation. Kaya may gagawin tayo ng mga generational gap na rin. Itong generation, ang characteristics kasi nila ay sa mga Gen Z, sila yung mas more aware, sila yung mas nagbabasa, mas ano sila mas attuned sila sa mga ganap, no? Kaganapan ngayon. And mas vocal sila to talk about ideas and what sila nagpo-post sila online, nakikipag-discussion. Sila itong grupo na ito. So, kaya sila, mas mataas yung sana nila. Sila yung mas Maraming they go through the clinic. Kasi nga, mas aware sila of themselves. So, sila yung mas, sila mga target na sila itong generation na mas maganda ang kanila health-seeking behavior, nagkatawag. Kasi talaga, na they are able to recognize na ay hindi sa daanan ng to, hindi sa niya, mga Ay, wala naman pinagdadaanan. Saka parang, Kaya, wala lang, sabi lang niya, uy, parang feeling, nabasa ko yun, sabi namin sa social media. Parang feeling ko, ganyan din ako, sasabihin na niya, parang meron akong ganito. Kaya namin mental health na ako, eh, niya na. tapos ikaw naman ay magulang, siyempre, nakita mo nga medyo maa-alarm ka rin, di ba? Ano, so ayan na, papasok na, you need to seek help ng professional. Di ba? Gastos na ang kasunod. Although, sa mga Gen Z, ang maganda lang is, pwede silang mag-seek muna ng help from the school. Kaya, ina-empower din natin ang school. Sana, ay, they are also, may mga guidance counselors nila. Yun muna, parang ganun muna. Guidance counselors, wala, kasi may kakulangan din tayo sa guidance counselors. Problema rin natin Yung mga trained, trained teachers nila mga meron yan. At saka yung mga yung mga gaps na, of course, the mental health law na ito ay, into 2018, ay meron also mga training. Because kulang nga talaga ang mental health professional training down to the barangay, mga barangay health worker, and mga primary care physician. Tinitrain na sila through the SHGAP, yung mental health gap action program ng WHO. So meron na. So, nag-work na. In fact, kasama yun sila they are also victims to handle mga distress among students, mga teachers, advisors, may mga trainings din sila, anti-bullying especially, kasi of course, yun ang number one usual reason na nagkakaroon ng psychological distress among students due to bullying. So, yun, sinit-strengthen din natin yung kakayanan ng school, and of course, collaboration with the families and the mental health professionals. Kasi naman, hindi mo pwedeng basta i-set aside na lang. Yung parang ano lang, pag nagsabi sa'yo na parang meron akong mental problem. Hindi mo naman pwedeng sabihin, kayo, sige, maarte-arte, tapos baka naman talagang totoo na, di ba? Eh, mahirap. Yes. Hindi mo mansinin. So, wala lang naman din yan eh. Ito, ano din natin ay lahat na bataan mo na sarili. At pati very important na kailangan feel natin, we listen, kung ano yung gustong i-express, hindi ng ating mga anak. Of course, no judgment na po. Ay, wala yung anak, lang yan sa okay ka lang. Hindi ganun yun. So, kailangan no judgment, no comment. And we are there for them. Sana ito siguro yung safe space sa kanila. Kaya talaga importante yung antimano, bata pa lang may communication na kayo. Kasi, kilala mo ang anak mo, ikaw lang hindi mo kailangan maging simpiyasa ni Dr. Refarian. Pag kilala mo sarili mo, anak, alam mo na baka mamaya ay nagre-regla na hormonal yan. Kilala mo alam mo nangyayari sa kanya. Kasi naman heartbroken yan ng 1 month. Naiintindihan mo yung nangyayari sa kanya. Kasi yan medyo hindi namin nabibigyan ng atensyon. Umaagaw siya ng atensyon. Paano yung instinct ba? Magkikarain yan, naiintindihan mo what's happening. Pag hindi mo kilala anak mo, ay ayan na, hindi mo na alam kung anong gagawin, paano niya address yan. Ilang talilo ka na paghahanap ng psychologist, ang mahal-mahal pala ng psychologist. But ikaw pala kaya mong i-address, kailangan lang
very bawal ang social media at ang mga parents na ginagamit yung gadget nila para gawing digital babysitter, digital pacifier, di ba? So, dapat ang parents also should be good role models, that's good example, and dapat sa ating mga tahanan ay meron tayong yung the safe, makaramdaman ng mga bata na safe sila na lumapit sila nanay, tatay, sabihan sa kanila, sabihin sa kanila kung ano mga nararamdaman nila, huwag sila matakot. Dapat i-avoid natin punish, kung hindi ganun yun. Let's open, parang teachable muna lagi. Kung may mga mistakes, kung natutunan yung mga anak natin sa mga mistakes, kahit tayo, diba? Natutunan tayo na mga mistakes, ano natin, so, mas maganda, we teach our kids, o anak, yun, siguro next time yung gagawin natin, para lang maiwasan na matakot sila sa atin because ang approach natin, punish ka agad. Naku, Doc, Joanne, salamat. Maraming Maraming salamat. salamat, ma'am. Yes po, anytime. Opo, Marami. Mr. Martin, more power. More power din sa iyo. Oo, sana dumating yung panahon na talagang hindi na mahihirapang humilay, nagsisig ng mental health, di ba? At maging mura-mura ng konti. Madami na Pag marami na kayo. Pag marami na kayo, Doc Joanne. Dami na po tayo mag-ibig. Thank you, Doc Joanne Perez de Parial, immediate past president ng Philippine Psychiatric Association. But 10:52 ang ating oras. Usap tayo. Super kwentuhan with Mark and Susan. Ako po si Cathy San Gabriel. Higit pa namin palalawigin ang paglilingkod sa inyo mga kapuso na pamamagitan ng SOS, Servisyo on the Spot. Mas mabilis na pagtugon sa inyong mga katanungan patungkol sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno at paghahatid ng payo legal ng walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo totoo. Dahil iba na ho talaga ang panahon ngayon, mga kapuso, yun ang matinding init na biglang may manakanang ang pag-ulan. Agad ka or malamon. Cellphone number 099 ng COVID po, may halos 5 trillion. Dagdag na po na. Tapos nagkaroon pa ng mga corruption issue. Hindi pala tayo makakasal. So, kaya po natin makonect na yung police. Pero hindi po tayo ng mas epektibo, mas mabilis at targeted na mga subsidies. Hindi lang para sa public transport sector, MSNP, kapitaan ng kuyari na hindi mananakaw o maakongora. Kailangan po kumamit ng database, isip na tayo sa pero paano sa kayo po sa kapag ang fuel voucher ang naka-effective po presyo ng gasolina sa hindi po pwedeng ka-subsidy kung pili po kasi sabi may second round para may pili ayun may pupunta sila hindi na po second round po for na kaya ang gobyerno 60 billion ang budget ng DSWD sa mga gastos kaya madali dito mga almost 4 billion pala pero ibig sabihin kung may second round dapat translated na into voucher hindi na cash assistance kasi kung ang voucher, saka dapat po ang voucher na recommendation para hindi nila magbebenta o may mapasa. So, kumbaga, hindi lang yung taga-gobyerno. Dapat maiwasan din natin magsamantala yung mga pwedeng magbenepisyo baka naman event na magsamantala ang kanila. So, yun po, dapat tulong-tulong tayo dito at iwasan natin yung mag-click. Pero dapat ang gobyerno maghanda hanggang round 3, round 4 ng subsidy. So, dapat tumigil. Ulitin ko po, ang unang problema natin, supply shortage. Maliban sa alternative, ang long-term, renewable energy, at sa passive meron ng electric bus, pero even yung electric vehicle po magastos kasi so far, yung kuryente niya is full powered pa rin. So, sisiray pa rin natin ang medyo nakakatipid ako kahit pa paano kasi mahal naman. So far, ngayon po, naramdaman ko kasi at least meron siya talaga hybrid. So, gamitin mo muna kung city driving ng electric. Pero sa tagal, may sinasabi ko ito, dapat mas pinag-iisip tayo mga policy makers na mga solusyon na long-term, hindi yung public. Dapat tayo ulit ng government, di ba, na nagsipo ng tamarpo. Tayo mauna mga diba? Sa subway, mag-iral tayo, correct. Yung alam mo sa ngayon po, Senator Sherry, kasi matagal namin siya katrabaho na siya sa business. Tama po yan, dapat government set na example, take the lead. Cost cutting, naman ang mga ordinary cost cutting, mag-cost cutting din kayo. Libre pa masasakay ng tren, sumakay din kayo ng tayo.
Renewable energy, but invest. Kumbaga, put your money where your mouth is. Hindi yung sasabihin mo mag-tipid, mag-renewable energy kasi pa-party ka dito, tapos convoy mo, tapos travel abroad mo, non-stop. So, dapat, lahat. Kita-kita lahat yung ano, yung katulad ka. Siyempre, yung sama na yung confidential fund. Kahit kanino pa siya, di ba? At saka kasi, di ba, kita-kita naman yung ano di ba, yung 4-day work week, nakakatulong naman din, kahit pa paano, di ba? So, yun nga, maganda yung lifestyle, at least makita ko sino yung mga, Pero kung ang estimate po ni Professor Wilson, papunsod na makakakolekta ng around 200 ba yung sa wealth tax? ako sabi niya, mula sa exceeding 3 billion, Ako, 8%, sabi niya. So, yun. Ako nga dati, ang tansya ko, Exam yung TS. so ako, ang tansya ko, hingin isang trilyon. Yung unexplained revenue. Ganong karami, At saka mas realistic. Mas realistic. kahit mag-qualify mo sila, hindi na sila makakapag-collect election kasi nasa tax code nito. Kapag ikaw ay nag-violate ng tax code, hindi ka lang magbabayad ng buwis, pati penalty, may kulong pa hanggang 10 taon, meron pang perpetual disqualification. Napakalaking bunot sa tinik sa mga kababayan natin na hindi na bilhin yung boto nila. Hindi sila ang sabi nila, taxation sa Pero ayaw ko rin siyempre, definitely against ka rin dito sa loob na alisin na rin yung bago. Siyempre, mapapompromise din. Ayoko, pag galing sa gobyerno nakakainis kasi wala na silang moral ascendancy to talk about revenue loss. Because corruption is our biggest revenue loss. Until now, hindi ma-address ng gobyerno. So, pero ako po, bilang taxpayer, ako na po magsasabi, talaga po malaki ang mawawala sa koleksyon ng gobyerno kapag sinispend natin pareho sa excise and fund. It is halos 300 billion. At ito 300 billion na po ito, sana hindi natin kada. Yun ang malaki. Kaya sa akin, Tayo rin ang tayo din magpapasal, lalo na hindi pa pinapanganak. Kasi 18 trillion na yung utang natin. So parang, exactly. So para sa akin po, magtipid tayong lahat. Hindi na ng gobyerno, kakaupos na magtipid tayo. Manguna po kayo sa LRT and RTE po kayo. Pangalawa, kayo din po, ng 4-day work, mahalaga hindi magtrabaho. Kumamit kayo na renewable energy. Mag-invest din ang gobyerno. Yan po, Alam ko, pwede naman mag-invest sa mga solar ngayon na maglulong ka lang. Kaya mo bayaran so much not something. and dito po papasok ang SSS-CSIS. Yun ang Mag-extend ng mga loan na interest rate para magtulungan mag-transition ang ating mga kabataan. Kasi ang sa akin po, hindi pwede. Tapos ka lang ng utos at regulate ka lang ng regulate. Habang ikaw nagpapalaki ng chan. Dapat magtipid ka din, at kung ano gusto mo gawin ng mga tao, gawin din sila ng gobyerno. Marami. Dapat meron tayong part 2 eh. Okay, dahil napaka-importante yung mga ganyan sinishare mo, lalo sa mga ordinaryo. Alam mo sa radio, ang dami mo nakikinig. Gusto nila marami sila. How they are going to survive this kind of time. But we have all the rights to demand on what we want. Regardless magkano mo gusto binayaran mo, kahit hindi ka pa nagbabayad. Just be a citizen. You have every right to demand, not just help, but the urgency. Hindi pwede puro kayo makagan, debate, at hindi ka dyan. Binabayaran po natin kayo, dinadala po natin kayo para tuman yung kamulano ng isa lang. Kaya wag po tayo mahiya, matakot, magdalawang magsalita o magsasalit sa huwag lang tayo magsalit sa politika. Kasi dapat walang fake news. Tama yung mga narrative sa social media. Okay, maraming salamat for guesting kasi importante yung mga inputs ko namin dito. Lalo sa mga ordinaryo ng mga mamamayan, yung masa, di ba? Okay, si Professor Raymond Mon Abrea, Chief Tax Advisor, Mission Consulting. Maraming salamat. Ayun, bago ako magtapos, happy 48th birthday kay Tito Orlando, Daddy Orleo Piana ng Ragay, Camarines Sur. Nagbagi mula sa DCMM Technical Director Charlotte Dizon at buong Dizon family. At marami rin yung nanonood sa akin ngayon. Caroline Alonso from Sorsogon, Eli Balion Morentin, happy Easter, sabi niya. Good morning, watching from Gonzaga, Calayan Province. Maria Dulce Orate, good morning po sa Dani, sabi niya. Si Ruby Matiwak, from Marinduque, sabi niya, nanonood siya. Tapos Daniel Nino Paklihan, magandang umaga sa Dani at Kabayan, watching mula sa Cebu. Magandang morning sa dahil balik trabaho after long holiday. Okay. Si Juro, good morning. Good morning din lahat ng DCMM Federation. Ako, maraming salamat. At ito na naman
Sige po. Sa unahan pa kami kumarin. Hindi, wala nang problema. Basta, ano naman po. Mabilis lang naman dito. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna kung samantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.